Bago ang kanyang biglaang pagkamatay dahil sa sobrang trabaho, ang kawawang manggagawa sa opisina ay nagtatrabaho pa rin ng labis-labis. Marahil ang kanyang malungkot na nakaraan ang nagdulot kay Dahlia ng matinding pagsisisi. Nangako siya bago mamatay na kung mabibigyan ng panibagong buhay, mamumuhay siya ng malaya. Sabi nga sa mundo ng anime, ang pagkakaroon ng bagong buhay ay kasing dali ng pagbaliktad ng kamay. At ganoon nga ang nangyari, muling isinilang si Dahlia. Siya ay naging anak ng isang tagagawa ng magic tools. Gayunpaman, hindi niya lubos na naalala ang kanyang nakaraang buhay, kundi pira-pirasong mga alaala lamang. Sa mundong ito, may teknolohiya na nakabatay sa magic at magic stones. Ang mga magic tools, na maihahambing sa mga modernong gamit sa bahay, ay gumagamit ng magic stones bilang pinagkukunan ng enerhiya, na nagpapadali sa buhay ng mga tao. Hindi tulad ng magic na iilan lamang ang maaaring gumamit, ang magic tools ay magagamit ng lahat. Ipinakita ng kanyang ama na si Carlo ang kanyang mga likhang magic tools kay Dahlia. Ang mga ito ay magagandang dekorasyon na labis niyang hinangaan. Tinanong niya kung maaari rin ba siyang maging tagagawa ng magic tools. Sumagot si Carlo na syempre, basta't mag-aral siya ng mabuti at maging mabuting bata. Pangako niyang seryoso na dapat niyang layuning maging tagagawa ng magic tools tulad niya. Dahil dito, nagpasya si Dahlia na mag-aral kasama ang kanyang ama. Sa una, akala ni Carlo ay pansamantalang pagkamausisa lamang ang interes ni Dahlia. Ngunit isang araw, inimbitahan niya ang kapitbahay nilang si Ilma upang maglaro sa kanilang bahay. Habang naglalaro, iginuhit ni Dahlia ang mga magic tools na naiisip niya. Hindi ito masyadong pinansin ni Carlo, ngunit nang maglaro ang dalawang bata sa bakuran at makita niya ang mga guhit ni Dahlia, napagtanto niyang may kakaiba. Nang akma niyang susuriin ang mga guhit, pinigilan siya ng kasambahay na huwag galawin ang mga gamit ni Dahlia upang hindi siya magalit. Habang nag-uusap sina Dahlia at Ilma, napansin ni Ilma kung gaano kaseryoso si Dahlia sa kanyang pangarap na maging isang tagagawa ng magic tools. Naging mausisa si Dahlia at tinanong si Ilma kung ano ang pangarap niya. Sinabi ni Ilma na gusto niyang maging hairstylist ngunit nagpa-practice lamang siya sa sarili niyang buhok na matagal matuyo pagkatapos hugasan. Na-inspire dito si Dahlia. Agad siyang pumunta sa kanyang kwarto, kumuha ng notebook, at nagsimulang gumuhit ng ideya tungkol sa malakas at mainit na hangin. Napansin ni Carlo ang mga ideya ng anak ngunit sinabi niyang hindi pa maaaring gumawa si Dahlia ng magic tools dahil kailangan pa niyang mag-aral at mag-practice. Naging malungkot si Dahlia ngunit inaliw siya ng kanyang ama, sinasabing kailangang unti-unti ang pag-aaral. Habang nasa pagpupulong si Carlo kasama ang mga kaibigan sa guild, ipinagmamalaki niya ang pagiging malikhain ng anak. Tinukso siya ng mga kaibigan na sobra niyang kinukonsinti si Dahlia, lalo na't hindi pa ito pumapasok sa primary school ngunit may workspace na ito. Ipinahayag ni Carlo na mahigpit niyang binabantayan ang paggamit ni Dahlia ng magic stones. Isang araw, narinig ni Carlo ang sigaw ni Dahlia mula sa attic. Tumakbo siya pataas at agad na inalis ang apoy gamit ang water magic stone. Napaiyak si Dahlia, humihingi ng tawad at sinabing gusto lang niyang gumawa ng sorpresa para sa kanyang ama. Pinuri ni Carlo ang ideya ni Dahlia ngunit ipinaalala na bata pa siya at maraming kailangang matutunan. Nangako siyang tutulong hanggang kaya na ni Dahlia na tumayo bilang isang tagagawa ng magic tools. Sa sobrang pagkasabik ni Carlo sa dedikasyon ng anak, nagdesisyon siyang tulungan itong tapusin ang ideya nito ng isang hairdryer na may mainit at malamig na hangin. Sa gabay ni Carlo, natapos nila ang proyekto at naging matagumpay ito. Kinabukasan, nadatnan sila ng kasambahay na parehong puyat. Napabilib siya sa talento ni Dahlia, ngunit pinaalalahanan silang huwag hayaan ang bata na magpuyat. Habang pinagmamasdan ang natutulog na anak, ramdam ni Carlo ang pagmamalaki at kasiyahan. Unti-unti niyang nakikita ang pag-usbong ng talento ni Dahlia bilang isang tagagawa ng magic tools. Ang kasambahay ay nagbigay puna na kahit tumanda na si Dahlia, mananatili pa rin siyang anak ni Carlo. Narinig ni Carlo si Dahlia na nagbubulungan tungkol sa magic tools habang natutulog, ngunit bago pa siya makangiti, dinala siya ng kasambahay sa gilid para sermonan. Mabilis lumipas ang panahon, at mula sa pagiging maliit na bata, lumaki si Dahlia bilang isang dalaga. Pagkatapos makipagkwentuhan sa isang kaibigan, umuwi si Carlo at nakita si Dahlia sa workshop, handang gumawa ng bagong magic tool. Pakiramdam ni Dahlia ay hindi pa siya handang magtrabaho ng mag-isa, ngunit pinalakas ni Carlo ang loob niya, sinasabing mahalaga ang patuloy na pag-eensayo. Bumaba si Dahlia upang maghanda ng pagkain. Hindi naglakas loob si Carlo na sabihin sa kanya na maaaring magkaroon na siya ng isang nakatatandang apprentice na kapatid. Matapos maghapunan, nagpasya si Dahlia na lumabas.
Kahit limitado ang kanyang karanasan, umaasa siyang maging isang magic tools craftsman tulad ng kanyang ama, na gumagawa ng mas maginhawang kagamitan para sa mga tao. Pag-uwi niya, ipinakilala ng kanyang ama si Toby, isang matandang kasamahan mula sa guild na tumulong sa paggawa ng magic tools. Pagkatapos makilala si Toby, tumulong si Dahlia sa kanyang ama na maghatid ng mga dokumento ngunit inabutan siya ng malakas na ulan. Nakita siya ng kaibigan ni Carlo na si Yano habang nagtatago sa ulan, kaya inimbitahan siya nito sa bahay para sa isang mainit na tsaa, binanggit na malapit na ang panahon ng serbesa. Pinuri ni Yano ang talento ng kanyang ama at ang kontribusyon nito sa bayan sa pamamagitan ng paggawa ng maginhawang magic tools. Pagbalik ni Dahlia sa bahay, naabutan niya si Carlo at Toby na umuwi rin mula sa ulan, basang-basa ang kanilang mga raincoat na gawa sa balat ng butiki. Ang mga raincoat na ito ay hindi waterproof kaya't kailangang hugasan agad upang hindi bumaho. Sa pagkakita nito, nagkaroon si Dahlia ng ideya na lumikha ng isang waterproof na raincoat. Agad siyang pumili ng mga materyales at naisip ang paggamit ng slime, isang materyal na hindi pa nagagamit ng ibang tagagawa ng magic tools. Na-curious si Toby at pumayag na tumulong. Habang nagtatrabaho silang dalawa, nakangiti si Carlo sa relief. Kamakailan, naging abala si Dahlia sa pag-aaral tungkol sa slime, na ikinatuwa ng kanyang dalawang kaibigan na pabirong tinawag siyang obsessed. Sa kabila nito, sumang-ayon silang subukan ang mga prototype. Sa tulong ni Toby at Carlo, nalampasan ni Dahlia ang mga hamon sa pagproseso ng slime coating at pinagsama ito sa tela. Matapos masuri ang kalidad at tibay ng slime raincoat, matagumpay na natapos ni Dahlia ang bagong kagamitan at nirehistro ang patent sa Magic Tools Guild. Na-predict ng guild na magkakaroon ito ng malalaking order. Humanga si Toby sa talento at talino ni Dahlia. Lumago ang mga order para sa raincoat, kasama na ang mga kahilingan para sa waterproof covers ng mga karwahe. Sa tulong ng presidente ng Orlando Guild, natugunan ni Dahlia at ng kanyang team ang mga order. Ang presidente, nababahala sa kalusugan ng kanyang asawa at kinabukasan ng nakababatang anak na si Toby, iminungkahi kay Carlo ang kasal nina Toby at Dahlia. Naniniwala siyang mataas ang potensyal ni Dahlia at nais niya itong protektahan sa pamamagitan ng alyansa. Tinanggap ni Carlo ang alok, nakikita ito bilang pagtitiwala sa kanyang apprentice na si Toby. Napagkasunduan ang kasal, at pinirmahan ng dalawang panig ang kasunduan. Medyo nalilito si Dahlia ngunit pumayag sa kasunduan, bagamat hindi niya alam kung paano makikitungo kay Toby. Sa kabila nito, nagkomento si Toby na tila medyo matangkad si Dahlia, na ikinabahala nito dahil sa suot niyang high heels. Hindi na niya ito masyadong inisip at ibinalita ang nangyari sa kanyang kaibigang si Ilma. Napansin ni Ilma na wala talagang damdamin si Dahlia para kay Toby, at sinabihan siyang tanggapin ang sitwasyon kung ito'y maayos naman para sa kanya. Pagbalik sa bahay, nagsulat si Dahlia ng mga ideya para sa magic tool sa kanyang notebook. Dumating ang kapatid ni Toby, pinagsasabihan siya tungkol sa kanyang mapusyaw na buhok at sinabing mag-makeup ng mas simple. Tinanggap ni Dahlia ito bilang bahagi ng pagiging masunurin sa kasal. Biglang pumanaw ang presidente ng guild. Dahil hindi marunong si Toby na pamahalaan ang guild at wala ang kanyang kapatid, si Dahlia ang tumulong upang patakbuhin ito. Lumipas ang panahon, nagkita sila ni Carlo sa isang tavern. Inalok siya ng ama na uminom, ngunit tumanggi siya dahil sinabihan siya ni Toby na huwag uminom sa publiko para sa imahe ng pamilya. Gayunpaman, habang pinag-uusapan nila ng ama kung paano dapat magdala ng kasiyahan ang magic tool sa ordinaryong tao, bumuti ang kanyang pakiramdam at hindi napigil ang uminom. Labis natuwa si Carlo nang masaksihan ang paglaki ni Dahlia. Kinabukasan, habang papunta siya sa guild para sa mga talakayan sa negosyo, biglang nakolap si Carlo dahil sa heart attack at pumanaw. Pagkatanggap ni Dahlia ng balita, agad siyang nagpunta sa guild at malungkot na inilibing ang kanyang ama, na tinulungan ng kanyang mga kaibigan, at nagtagal siya sa sementeryo. Dahil sa mga komento ni Toby, si Dahlia na dati may buhay na pulang buhok ay namatay na ngayoy gray. Hiniling ni Toby kay Dahlia na dalhin ang kontrata ng kasal sa isang partikular na araw, na nagbigay sa kanya ng paniniwala na nais niyang tapusin ito. Ngunit bigla na lamang inihayag ni Toby ang kanyang pagmamahal kay Amelia, isang receptionist sa guild. Sa kabila ng kanilang malapit na relasyon, pumayag si Dahlia na buwagin ang kanilang kasunduan. Lumabi si Toby nang magmungkahi siyang ilipat sa apartment na nakalaan para sa kanilang buhay may asawa si Amelia. Pagkatapos, galit na galit si Ilma, ang pinakamatalik na kaibigan ni Dahlia, dahil magkasunod nilang naging engaged sa loob ng 2 taon, at bagamat hindi pa kasal, ang ginawa ni Toby ay parang pandaraya. Nagpasya si Dahlia na buwagin ang engagement sa guild at ilipat ang kanyang mga gamit mula sa bagong apartment.
Nang marinig ito, agad na tinawagan ni Ilma ang kanyang asawa upang tulungan si Dahlia at ipaalam sa kanilang kaibigang si Rukia ang mga pangyayari. Nang marinig ni Rukia ang balita, nag-alala siya na baka malungkot si Dahlia, ngunit natuwa siya nang makita niyang kalmado ito. Ipinahayag ni Rukia na bagamat engaged pa sila ni Toby, malinaw sa lahat na hindi malalim ang kanilang relasyon. Ramdam ni Rukia na mas passionate si Dahlia sa magic tools kaysa kay Toby, at maaaring para sa pinakamabuti ang paghihiwalay na ito, dahil makakahanap si Dahlia ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya sa hinaharap. Tumanggaw si Dahlia at nagdesisyong puntahan ang guild upang buwagin ang engagement. Dahil sa 2 taong engagement at ang reputasyon ng kanyang ama sa bayan, may mga saksi sa proseso. Bilang partido sa kasalanan, kailangan magbayad ni Toby ng 12 ginto bilang kabayaran sa pagkansela ng kasal. Tungkol naman sa magkasamang pinandong apartment, nais ni Toby na siya ang magmay-ari nito at kailangang magbayad kay Dahlia ng 50 ginto ngunit tanging 28 ginto lamang ang naipon niya at nangako siyang babayaran ang natitira sa hinaharap. Sinabi ng saksi na ang paglilipat ng pag-aari ng hindi kumpleto ang bayad ay maaaring magdulot ng hindi pagkakasunduan. Tumutol si Dahlia dahil siya na lang mag-isa, ngunit nagmamadali si Toby na ipasok si Amelia sa apartment agad. Sa puntong ito, nagsalita ang vice-presidente ng guild at inalok na pautang kay Toby ang natitirang halaga. Kung hindi mababayaran ang kabuoang halaga, magiging hindi popular si Toby. Pumayag si Toby sa pautang, kaya't nakatanggap si Dahlia ng kabayaran para sa apartment. Nang matapos ang mga bahagi ng kontrata, ipinahayag ng mga matatandang miyembro ng guild ang kanilang pagkabahala kay Dahlia at naguguluhan sa biglaang pagtataksil ni Toby. Pinalayas nila ang mga sismoso sa pinto at binati siya ng vice-presidente sa pagbuo ng desisyon niyang buwagin ang engagement. Pagkatapos, pumunta si Dahlia sa bagong bahay upang ilipat ang kanyang mga gamit, marami sa mga iyon ay siya mismo ang gumawa. Sa paghihiwalay, napagkasunduan niyang siya ang kukuha sa mga gamit na iyon, kasama ang kama na inihanda niya. Pagdating sa bahay, natuklasan niyang si Amelia, ang bagong girlfriend ni Toby, ay nakalipat na at ginagamit ang bagong kama, ganap na inilalagay ang kanyang mga gamit at alahas sa aparador. Nagulat si Dahlia sa kanilang kapal ng mukha, lalo na't ang engagement ay formal na tinanggap na may pahintulot ng magulang at kilalang kilala sa bayan, na nagbigay daan sa mga tsismis sa guild nang matapos ito. Galit na galit ang kanyang kaibigan at agad na tinawagan ang saksi upang suriin ang halaga ng mga gamit. Hiniling ni Dahlia sa saksi na tulungan siyang ilipat ang mga susi, dahil ang pagbabalik nito sa guild ay maaaring magdulot pa ng higit na tsismis. Matapos ilipat ang mga gamit, bumalik si Dahlia sa bahay ng kanyang ama upang alagaan ang saksi na ipinag-alaga ng kanyang ama. Tinutukan siya ng kanyang mga kaibigan, sina Ilma at ang asawa nito, sa pagpapalayo sa hindi karapat-dapat na lalaki at naghanda pa ng merienda para sa kanya. Alaga ng kanyang kaibigan, nilinis ni Dahlia ang lumang bahay. Ang huling alaala niya mula sa kanyang nakaraang buhay ay ang mamatay ng walang magawa sa isang mesa. Determinado si Dahlia na hindi pahintulutan ang buhay na ito na maging isang pagkatalo. Nais niyang mamuhay ng mas malaya mula ngayon. Sa kabutihang palad, mayroon na siyang paboritong trabaho bilang isang magic tools craftsman na nagsimula ng kanyang pangalawang buhay. Determinado siyang hindi sayangin ito sa galit. Naniniwala siyang kung nabubuhay pa ang kanyang ama, baka sila ay magkasama pa ring magalit kay Toby, at pagkatapos ay magsasalo sila ng masarap na pagkain at magpapatawad. Pagkatapos, binisita ni Dahlia si Ilma upang alisin ang tininan niyang buhok. Narinig ni Ilma ang tungkol sa mga nangyaring kaganapan. Isang batang babae na si Amelia ang nag-iwan ng kwintas sa bagong bahay na malinaw na may pagka-aristokratiko. Naramdaman ni Ilma na ginawa ito ng sinadyang pagnanasa na agawin ang kasintahan ng iba. Natuwa siya na matagumpay na naaksyonan ni Dahlia ang pagkansela ng engagement. Matagal nang nais ni Ilma na sabihing hindi nararapat si Toby, isang lalaking walang tiwala sa sarili, na hindi nagsikap na magbago ngunit palaging pinipigilan si Dahlia. Inisip ni Ilma na makakabalik si Dahlia sa kanyang orihinal na kulay ng buhok at natuwa siya para sa kaibigan. Sinabi ni Dahlia kay Ilma na plano niyang magsaliksik tungkol sa isang bagay sa lumang bahay at pupunta siya sa kagubatan kinabukasan upang maghanap ng mga materyales. Pinayuhan siya ni Ilma na mag-ingat. Kinabukasan, nagsuot si Dahlia ng disguise at handang-handa para sa isang laban, sumakay siya sa karwahe patungong kagubatan. Hindi nagtagal, isang lalaking may dagwang armor ang sumabog mula sa mga kakahuyan. Nang makita ang kanyang malubhang mga sugat, agad na naghanda si Dahlia ng healing potion at tinulungan siyang inumin ito. Lubos na nagpasalamat ang lalaki at nang malaman niyang mahal ang potion, nangako siyang magbabayad siya pagkatapos nilang makabalik sa kabisera.
Ipinakilala niya ang sarili bilang si Wolf, isang kasapi ng KN Order na lumalaban sa mga halimaw. Nang malaman ni Wolf na pupunta si Dahlia sa kabisera, nagtanong kung maaari siyang sumama. Inanyayahan ni Dahlia siya na sumakay sa karwahe at inisip nilang magpahinga muna sa isang ilog upang hugasan ang dugo. Pagkatapos magayos ng mga gamit, ipinagpatuloy nila ang kanilang biyahe. Ibinahagi ni Dahlia ang kanyang puting alak kay Wolf na magalang namang tinanggap. Pagdating nila sa kabisera, iniwan ni Dahlia ang kanyang coat kay Wolf. Nais malaman ni Wolf kung saan nakatira si Dahlia upang maibalik ang coat, ngunit tumanggi si Dahlia, sinasabing magkikita sila muli kung nakatakda ito. Itinuring niya ang coat bilang isang simbolo ng suporta sa misyon ni Wolf laban sa mga halimaw. Lubos na nagpapasalamat, nagpaalam si Wolf kay Dahlia. Pagbalik sa kanyang lumang bahay, inisip ni Dahlia na malamang ay isang beses lang sila magkikita ni Wolf. Ang kabisera ay malaki, kaya't maliit ang posibilidad na muli silang magtagpo. Kinabukasan, iniulat ng Merchants Guild kay Dahlia na ang kanyang hindi matapat na dating kasintahan na si Toby ay lihim na pumirma ng mga kontrata gamit ang kanyang patent. Dahil kanselado na ang kanilang engagement, hindi na niya ito maitatago. Agad na humingi ng paumanhin ang guild kay Dahlia. Dahil si Toby ay naging apprentice ng kanyang ama at upang hindi masira ang reputasyon nito, nagpasya si Dahlia na harapin si Toby at hikayatin siyang voluntaryong kanselahin ang kontrata upang hindi mapatawan ng parusa ang guild. Hinarap ni Dahlia si Toby at tinanong kung bakit nakarehistro sa kanyang pangalan ang patent. Sinabi ni Toby na inakala niyang magpapakasal sila at magpapatakbo ng guild ng magkasama, kaya isinama niya ang mga patent sa iisang pangalan para sa kaginhawahan ng promosyon. Ngunit labis na nagalit si Dahlia hindi lang dahil sa nakaw na patent kundi dahil din sa pangambang hindi agad maipapaabot sa kanya ang mga puna kung magkaroon ng problema sa mga magic tool na maaaring makasama sa mga gumagamit. Depensibong sinabi ni Toby na ipapaalam naman niya ang anumang problema, na nagpakita ng kanyang tunay na intensyon, hindi lang siya naging taksil kundi isa ring magnanakaw ng patent. Lumabas na interesado lamang siya sa benepisyo at pagkilala mula sa patent, at si Dahlia ay babalikan lang niya kapag may mga isyu na. Mariing hiniling ni Dahlia na agad na kanselahin ni Toby ang rehistrasyon ng patent upang maiparehistro niya ito sa kanyang pangalan. Sa pagkakonsensya, humiling si Toby na panatilihin ang pangalan dahil nakarehistro ito noong engaged pa sila, at nag-alok pa siyang bilhin ng patent ng mini magic furnace mula kay Dahlia. Tumanggi si Dahlia na ibenta ang patent at sinabing mas pipiliin ng Merchants Guild na tumanggap ng parusa kaysa suportahan ang reklamo laban kay Toby. Sinabi ni Toby na marahil ay galit pa rin si Dahlia sa nasirang engagement. Galit na galit si Dahlia dahil itinuring niya si Toby bilang kapwa master ng magic tools, ngunit malinaw na hindi pinapahalagahan ni Toby ang reputasyon ng kanilang sining. Naisip ni Toby na hindi siya iginagalang ni Dahlia, at nagbanta pa na may impluwensya siya sa guild. Tinanong niya kung hindi ba natatakot si Dahlia na itigil ng Orlando Merchants Guild ang pakikipagnegosyo sa kanya kung hindi niya ibebenta ang patent. Sawa na sa usapan, mariing sinabi ni Dahlia na kanselahin ni Toby ang kontrata bago matapos ang araw, o kaya'y isasampan niya ito sa hukuman. Pagkaalis ni Dahlia, lumabas si Amelia at tinanong si Toby kung siya ba ang nagdulot ng problema. Sinabi ni Toby na kasalanan niya ito at hindi kay Amelia, dahil hindi niya nakuha ang puso ni Dahlia. Binanggit niyang kung talagang umibig si Dahlia sa kanya, maaaring nauwi ito sa mas malaking gulo. Hindi nagpatumpik-tumpik si Dahlia sa pagharap sa asal ni Toby at agad na nakipag-ugnayan kay Ivanhoe mula sa Merchants Guild. Nang malaman ni Ivanhoe na binyantaan ni Toby si Dahlia, mabilis niyang ipinaalam ito sa vice-presidente ng guild. Desidido si Dahlia na ilipat ang kanyang negosyo sa ibang guild. Narinig ng asawa ni Ilma na si Marcel ang balita at iminungkahi kay Dahlia na magtatag na lamang siya ng sarili niyang guild upang makapagpadala ng mga produkto kahit kailan. Ipinahayag ni Dahlia ang kanyang pag-aalala sa kawalan ng 4 na guarantor, ngunit biglang dumating si Vice President Gabriel at sinuportahan ang ideya na magsimula siya ng sariling guild. Agad namang nag-alok si Marcela na maging guarantor, at ang kanyang mga kaibigan ay nais ding mamuhunan, pinupuri ang magic tools ni Dahlia bilang napakakapakipakinabang. Pinanghinaan ng loob si Dahlia at nagduda sa kakayahan niyang magdala ng kita, ngunit naniniwala ang lahat na ang kanyang waterproof fabric ay patunay na ng kanyang talento. Ipinaliwanag ni Gabriel na kung magkakaroon si Dahlia ng sariling guild, hindi na niya kailangang sumunod sa mga karaniwang proseso para sa mga materyales dahil direktang matutulungan siya ng guild. Labis na naakit si Dahlia sa ideyang ito. Sa huli, dahil sa paghikayat ng lahat, itinayo ni Dahlia ang sarili niyang guild. Sinabi ni Gabriel kay Dahlia na bilang bagong presidente ng guild, ang kanyang hitsura ang magsisilbing unang business card.
Pinagtuunan ni Gabriel ng pansin ang pagbibihis kay Dahlia, at doon lang naintindihan ni Dahlia kung gaano karaming tao ang natulungan ng kanyang ama at kung bakit sila labis na sumusuporta sa kanya pagkatapos nitong pumanaw. Samantala, si Wolf ay nagbalik sa kabisera at nagkamit ng titulong Dragon Slayer. Pinaplano ng kanyang superior na ilipat siya sa Royal Guard, ngunit tumanggi si Wolf, mas piniling manatili sa frontline. Napagpasyahan ng kanyang superior na hayaan muna siyang makabawi sa mga natamo niyang sugat. Humiling din si Wolf ng liham ng pagpapakilala sa Merchants Guild upang pasalamatan ang mga tumulong sa kanya. Pinuntahan ni Dahlia ang templo at sa di inaasahan ay naayos ang kanyang pagiging malabo ang paningin. Nang tinanggal niya ang kanyang salamin, bigla niyang nakasalubong si Wolf sa isang restoran. Agad siyang nakilala ni Wolf sa kabila ng kanyang bagong anyo, base sa hindi nagbabagong aura nito, na nagpagulat kay Dahlia kaya't inamoy niya ang sarili. Ipinaliwanag ni Wolf na talagang sinadya niyang hanapin si Dahlia at nagulat na makatagpo siya ng hindi inaasahan. Noong una, sinabi ni Dahlia na kung magkikita sila muli sa kalye, sagot ni Wolf ang pagkain. Dahil dito, iginiit ni Wolf na ilibre siya ng pagkain at pinuri ang kanyang kagandahan. Inisip ni Dahlia na ito'y karaniwang pagbati ng mga maharlika, ngunit nagkasundo silang mabuti habang nag-uusap. Napag-alaman ni Wolf na ang coat na suot niya ay alaala ng ama ni Dahlia, at siya ang tagalikha ng waterproof fabric. Sinabi ni Wolf na tunay siyang nakilala ang isang henyo. Nang maubos ang bote ng alak, umalis si Wolf upang mag-order ng dagdag. Habang wala si Wolf, dumaan si Toby at ang kanyang kasalukuyang kasintahan sa restoran. Lumapit ang babae kay Dahlia at humingi ng tawad ng malakas, na nagdulot ng pagkailang sa buong restoran. Nang bumalik si Wolf at marinig ang kaguluhan, tinanong muna niya si Dahlia kung may nararamdaman pa siya para sa dating kasintahan. Nang umiling si Dahlia, sinabi ni Wolf na gumaan ang kanyang pakiramdam at masayang ipinahayag na siya ay nagmula sa bahay ng Earl of Water. Nagulat ang babae at si Toby sa revelasyon. Sa ilalim ng kanilang mga nagugulantang na tingin, umalis sina Wolf at Dahlia upang maghanap ng ibang restoran. Hindi tumanggi si Dahlia. Pagkaupo nila, inilabas ni Wolf ang mga magic tool na panlaban sa pakikinig. Totoong nagmula si Wolf sa bahay ng Earl of Water, isang pamilyang malaki ang naitulong sa kaharian. Gayunpaman, sinabi ni Wolf na ang mga ito ay tagumpay ng kanyang pamilya at hindi kanya, kaya't hindi siya masyadong nagmamalasakit sa karangalan at mga patakaran tulad ng ibang maharlika. Nag-enjoy si Wolf sa pakikipag-usap kay Dahlia. Nakita niya ang interes nito sa mga magic tool, kaya't sinabi niyang lalo itong nagiging kahanga-hanga kapag pinag-uusapan ang tungkol dito. Sinabi ni Dahlia na ibang-iba si Wolf mula noong una silang magkita. Ipinaliwanag ni Wolf na kadalasan ay ayaw niyang nilalapitan siya, kaya madalas siyang magbalat kayo kapag nasa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang hindi magbalat kayo upang makita siya ni Dahlia sa kalye. Napunta ang usapan sa magic tools. Ibinahagi ni Dahlia na kadalasan ay gumagawa siya ng mga praktikal na magic tool para sa pang-araw-araw na gamit at hindi pa nasusubukang gumawa ng may maraming magical functions, kahit interesado siya. Tinanong niya si Wolf tungkol sa magic tool swords ng kanyang Night Order at kung maaaring palitan ang kanilang mga scabbard. Labis na nasabik si Dahlia sa usapan tungkol sa magic tools, at nakasabay naman si Wolf dahil mahal niya ang magic swords. Sinabi ni Wolf na hindi siya bihasa sa mahika at inaasahan niyang mamuhay tulad ng isang karaniwang tao balang araw. Sinabi niya kay Dahlia na tawagin na lamang siya sa kanyang unang pangalan. Pagkatapos ng dessert, inihatid ni Wolf si Dahlia pauwi at binayaran siya para sa healing potion. Sinabi niyang babalik siya sa loob ng 3 araw upang kunin ang kanyang coat at inanyayahan si Dahlia na bumisita sa isang tindahan ng magic tool sa Northern District. Masayang pumayag si Dahlia, alam niyang hindi basta-basta makakapasok sa tindahan sa Northern District nang walang pagpapakilala. Pagkaraan, ibinahagi ni Dahlia kay Gabriel ang kanyang pagkikita kay Wolf. Bilang asawa ng isang maharlika, sinabi ni Gabriel na kilala si Wolf sa hanay ng mga maharlika dahil sa kanyang napakagandang mga mata. Nang marinig na balak nilang bisitahin ang tindahan ng magic tool sa Northern District, binanggit ni Gabriel na eksklusibo ang tindahan para sa mga maharlika, kaya't magandang pagkakataon ito para matuto si Dahlia. Mukhang sabik si Wolf sa araw na iyon, maagang dumating sa bahay ni Dahlia kaysa sa napag-usapan. Agad niyang ibinalik ang coat nito. Sa pagkakataong ito, nagbalat kayo si Wolf at dinala si Dahlia sa Northern District. Gaya ng sinabi ni Gabriel, talagang sikat si Wolf sa mga maharlika dahil sa kanyang kaakit-akit na hitsura at magandang mga mata, kaya't nakakakuha siya ng pansin saan man magpunta.
Pagpasok sa tindahan na madalas puntahan ng mga maharlika, agad na nagpakita si Wolf ng ugaling maharlika at same time na inihatid si Dahlia sa paligid upang makita ang mga magic tools. Hindi inaasahan, nakilala ng may-ari ng tindahan si Dahlia bilang anak ng kanyang kaklase sa Magic Tools Academy. Unang tiningnan ni Dahlia ang anti-eavesdropping cufflinks at pagkatapos ay isang lamparang gawa ng isang alchemista. Ikinwento niya na balak din sanang gawin ng kanyang ama ang ganoong lampara para sa kanya, ngunit masyadong mahirap ang mga kondisyon para sa paggawa nito kaya hindi ito natuloy. Ipinakita ng may-ari ng tindahan kay Wolf ang ilang custom magic tools at binigyan si Dahlia ng gold card na nagbibigay ng walang limitasyong access sa tindahan. Ipinaliwanag ng may-ari na may utang na loob siya sa ama ni Dahlia, si Carlo. Nangako siya kay Carlo na maaaring bumisita si Dahlia sa tindahan ng walang pagpapakilala, at kung hindi ito magagamit, mananatiling lihim ang pabor. Tila maraming koneksyon ang ama ni Dahlia. Ikinwento ng may-ari ng tindahan na noong kabataan niya, iniwan siya ng kanyang asawa at tumakas kasama ang isang empleyado, na nag-iwan sa kanya sa malaking utang. Dinala siya ni Carlo para uminom at inaliw siya, hinihikayat siyang huwag magpakulong sa nakaraan dahil may pagkakataon ang lahat na bumangon muli. Dahil dito, nakilala niya si Dahlia noong bata pa ito. Na-inspire ng mga salita ni Carlo, na imbento niya ang air conditioner na tumulong upang muli siyang umasenso. Labis niyang pinahalagahan ang pagkakaibigan nila ni Carlo at nasentimiento nang malaman niyang naalala pa rin siya nito. Pagkatapos umalis sa tindahan ng magic tools, naalala ni Dahlia ang kanyang ama at biglang napaluha. Ang lungkot mula sa pagkawala ng mahal sa buhay ay talagang dumarating ng hindi inaasahan. Napag-alaman ni Wolf mula kay Dahlia ang relasyon ng kanyang ama sa may-ari ng tindahan. Nagbiro pa si Wolf na baka sermonan siya ng ama ni Dahlia dahil dinala niya ito roon. Pagkatapos, magkasama silang bumili ng tanghalian, at binigyan ni Wolf si Dahlia ng singsing na kayang mag-detect ng lason sa pagkain. Ipinaliwanag niya na ang kanyang estado bilang maharlika ay ginagawang target siya ng paglalason, ngunit immune na siya dito. Sinabi niyang maaaring gamitin ni Dahlia ang singsing para sa kanyang pananaliksik. Habang bumibili ng inumin si Dahlia, napansin ni Wolf ang mga alaala ng kanyang ina dahil sa isang mag-inang naglalakad. Nang mapansin niyang hindi pa bumabalik si Dahlia, sinundan niya ito sa stall ng inumin at natagpo ang inaaway ito ng mga siga. Bago pa makialam si Wolf, pinalayas ni Dahlia ang mga siga gamit ang kanyang magic tools. Nagpasalamat ang may-ari ng stall at binigyan si Dahlia ng libreng inumin. Ang bracelet na kayang lumikha ng yelo ay isa sa mga imbensyon ni Dahlia. Iniisip din niyang magdagdag ng ice magic sa isang magic sword, bagamat tutol ang kanyang ama sa pag-aaral niya ng agresibong magic tools dahil minsan na niyang halos mapasok ang kanyang mga kamay sa isang eksperimento. Dito nalaman ni Wolf na minsang naaksidente si Dahlia sa paghawak ng isang paralyzing, corrosive black slime habang gumagawa ng waterproof fabric, na nagresulta sa sugat na umabot sa buto. Tinago ito ng kanyang ama mula sa kanya. Naging dahilan ito upang mag-alala si Wolf para sa kaligtasan ni Dahlia. Pagkaraan, inanyayahan ni Dahlia si Wolf na maghapunan sa kanyang bahay. Inakala ni Wolf na masyadong mapagtiwala si Dahlia, ngunit nang tanungin siya nito kung may balak ba siyang ligawan siya, umiling si Wolf. Ang sagot na ito ay nagbigay kay Dahlia ng kumpiyansa na ligtas niyang maipapasok si Wolf sa kanyang bahay. Bukod dito, nakatuon si Dahlia sa kanyang pananaliksik sa magic tools at walang interes sa romansa. Ikinwento ni Wolf na kakaunti lamang ang kanyang mga kaibigang babae dahil sa kanyang hitsura, at may mga tensyon din sa kanyang mga lalaking kaibigan dahil sa madalas na mas gusto ng kanilang mga romantikong interes si Wolf. Sa isang pagkakataon, ang kapatid ng isang kaibigan na may kasintahan na ay naghabol kay Wolf. Nang tanggihan niya ito, nag-imbento ng kwento ang babae na nililigawan siya ni Wolf, dahilan upang pagbuhatan siya ng kamay ng kanyang kaibigan at masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngayon, dumadalo si Wolf sa mga pagtitipon kasama lamang ang kanyang tiyahing maharlika na protektado ng kanyang ina. Napansin ni Dahlia na tila hindi gusto ni Wolf ang kanyang hitsura. Inamin ni Wolf na naramdaman niyang ang kanyang gintong mga mata ay nagdadala lamang ng kasakiman ng iba, kahit pa sinabi ng isang pari na ang mga ito ay simbolo ng swerte. Tinanong ni Dahlia kung nais bang itago ni Wolf ang kulay ng kanyang mga mata. Nagbiro si Wolf na para siyang bruha sa kanyang laboratorio. Gamit ang isang fairy stone, ginaising ni Dahlia ang diwa ng bato. Ibinahagi niya ang kanyang layunin na protektahan si Wolf mula sa mapagsamantalang tingin, at pumayag ang mga diwata na tumulong kung dadalhin niya sila sa isang tiyak na lokasyon. Matagumpay niyang binago ang dalawang lente ng salamin, na nagpapakita ng mata ni Wolf na kahawig ng mata ng kanyang ama dahil sa malakas niyang alaala sa mata nito. Lubos na natuwa si Wolf sa mga salamin at iginiit na bilhin ito.
Bilang magkaibigan, ayaw sanang maningil ni Dahlia kay Wolf dahil hindi naman mahal ang mga materyales, ngunit tumutol si Wolf at nagbayad ng tamang halaga. Tinanong ni Dahlia kung gusto ni Wolf ng ekstrang pares ng salamin, ngunit nag-aalala si Wolf sa kalagayan ni Dahlia matapos makita ang hirap at pakikibaka nito sa paggawa ng mga salamin. Mukhang kailangan niyang labanan ang mga espiritu ng materyales habang pinoprotektahan ang mga diwata. Agad binago ni Dahlia ang usapan dahil paubos na ang kanyang lakas ng mahika ngunit ayaw niyang ipaalam ito kay Wolf. Nang maisuot na ni Wolf ang salamin, sa wakas ay pakiramdam niya ay isa siyang ordinaryong tao. Ang kanyang ina, na isang babaeng kabalyero, ay nakipaglaban sa mga bandido upang protektahan siya noong bata pa siya. Lumaki si Wolf na iniiwasan ng ibang mga bata dahil sa kanyang natatanging anyo at kulay ng mata. Nang maglaon, sumali siya sa isang grupo ng mga kabalyerong nangangaso ng mga halimaw, palaging nangangarap na magkaroon ng sariling magic sword upang mailigtas ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, hindi niya namana ang kakayahang mahika ng kanyang ina, kundi ang kanyang hitsura lamang. Tinitingala ni Wolf si Dahlia. Sa loob lamang ng 3 pagkikita, nagbago ang kanyang buhay. Natagpuan niya itong maganda habang abala sa trabaho, ngunit dahil hindi nais ni Dahlia ng romantikong relasyon, nanatili si Wolf bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Samantala, bumalik mula sa biyahe ang nakatatandang kapatid ni Toby at nalaman na kinansela ng kapatid niya ang engagement kay Dahlia. Hindi niya masisisi si Toby na mahulog sa isang babaeng gusto rin niya, ngunit pinayuhan niya itong mag-isip ng mabuti at umiwas sa mga gusot na may kaugnayan sa mga maharlika. Ang kasintahan ni Toby na si Amelia ay isang anak sa labas ng isang dating viscount at ng isang kasambahay. Bagamat binayaran ng malaking halaga ang kanyang pagpapalaki, tuluyan ng pinutol ng pamilya ang ugnayan sa kanya. Ipinilit ni Toby na mahalaga sa kanya si Amelia, ngunit nag-aalala ang nakatatanda niyang kapatid na baka madamay sila sa alitan ng mga maharlikang pamilya, na maaaring makasira sa negosyo ng kanilang pamilya. Ipinaalam ng kapatid ang katotohanan, ang kanilang ama ang nag-ayos ng engagement kay Dahlia. Pumayag ang ama ni Dahlia dahil iniisip ang kanyang kalusugan at ang posibleng banta sa talento ng kanyang anak, umaasang ang alyansang pangnegosyo ay magpoprotekta kina Dahlia at Toby. Gayunpaman, naramdaman ni Toby na ginagamit lamang siya bilang pananggalang para kay Dahlia. Ang kanyang kapatid naman ay naniniwalang matigas ang ulo ni Toby. Umaasa si Carlo na maaabot ni Toby ang kanyang potensyal at magiging suporta ng isa't isa ang engagement. Ngunit hindi nila sinabi ang buong katotohanan kay Toby dahil natatakot silang magpadalos-dalos ito at tumangging magpakasal. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Toby mismo ang tumigil sa engagement habang wala ang kanyang kapatid. Bilang nakatatandang kapatid, nangako itong haharapin ang anumang magiging resulta ng pagkansela ng engagement kasama si Toby. Pagkaraan, binisita ni Wolf si Dahlia, binayaran ang salamin, at sumulat pa ng liham na nagsasaad na sila'y magkaibigan kaya't hindi na kailangang gumamit si Dahlia ng formal na paggalang kapag nakikipag-usap sa kanya. Habang pinapanood ni Dahlia na paalis si Wolf, iminungkahi niyang mag-imbento naman ng magic dagger sa susunod. Pakiramdam ni Dahlia ay hindi sapat ang kanyang kakayahan, ngunit nais pa rin niyang gamitin ito upang makatulong sa iba. Bagamat orihinal na balak ni Wolf na makipagkita kay Dahlia upang magpa-enchant ng dagger, bigla siyang ipinatawag ng samahan ng mga kabalyero. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba si Dahlia at aksidenteng napalakas ang paggamit ng mahika sa pag-on ng refrigerator, dahilan upang magyelo ito ng buo. Sabik na tuparin ang kanilang usapan, nagmungkahi si Wolf ng isang plano sa labanan kung saan siya ang magiging pain upang mailabas ang mga nagtatagong goblin. Ang mga veteranong kabalyero, na hinangaan sa kanyang inisyatiba, ay naniniwalang maaaring pangunahan ni Wolf ang samahan balang araw dahil sa kanyang talento. Sa kanyang pagbabalik, dinalhan ni Wolf si Dahlia ng 2 temperature-lowering goblets na nagkakahalaga ng 4 na gintong barya bawat isa. Sinabi ni Dahlia na masyadong magarbo ang regalo at iminungkahing gamitin ang isa upang bawasan ang halaga ng salamin at ang isa bilang advance payment para sa susunod na salamin. Bagamat nagdalawang isip, pumayag si Wolf. Pagkatapos nilang magtanghalian, nagsimula si Dahlia sa paggawa ng magic sword na matagal nang inaasahan ni Wolf. Pinaghiwa-hiwalay ni Dahlia ang mga bahagi ng dagger at in-enchant ang bawat bahagi, tulad ng pagpapatala sa talim at pagpapagaan sa scabbard. Ngunit nang subukang buuin muli ang dagger, hindi ito nagtagumpay. Sinabi ni Dahlia na maaaring may problema sa mga materyales o sa salungatan ng enerhiya ng mahika. Plano niyang gumamit ng black slime powder, na kayang magsanib sa mahika. Bagamat nasugatan si Dahlia dati dahil dito, nag-alala si Wolf at sinubukang pigilan siya. Sinigurado ni Dahlia na handa siya ngayon at mayroon siyang gloves at si Wolf sa tabi niya.
Napilitan si Wolf na pumayag, ngunit nangakong dadalhin siya agad sa templo sakaling may mangyaring masama. Sa huli, naging matagumpay ang proseso, at nagbiro si Wolf na ang itim na dagger ay mukhang gamit ng isang alagad ng Demon Lord. Sinubukan niya ang dagger at napahanga sa eksaktong epekto ng mahika nito. Gayunpaman, ang itim na likido ng slime ay tumunaw sa gloves ni Wolf, kaya't hindi magamit ang dagger sa kasalukuyang estado nito. Gusto ni Wolf na gumawa ng espesyal na gloves, ngunit tumanggi si Dahlia, binanggit ang mga alalahanin sa kaligtasan. Napagdesisyonan nilang itago muna ang sandata. Plano ni Dahlia na kumonsulte sa isang propesyonal, samantalang nais ni Wolf na itago ang dagger bilang alaala dahil ito ang kanilang unang nilikha. Kalaunan, nag-usap sina Wolf at Dahlia tungkol sa isang paparating na misyon upang labanan ang mga Fire Frogs. Bagamat maaga pa sa tagsibol, ang mahikang apoy ng mga Polaka ay nagdulot ng labis na pagpapawis at alipanga sa maraming miyembro ng koponan. Pagkarinig nito, binigyan ni Dahlia si Wolf ng isang pakete at hiniling na subukan at iulat ang item bilang kabayaran. Pagkatapos, binisita ni Wolf ang kanyang tiyahin, isang magandang balo na madalas makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ang presensya ni Wolf sa mga sosyal na okasyon ang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga manliligalig. Nalaman ni Lady AA ang tungkol sa bagong kaibigang babae ni Wolf at naramdaman ang damdamin nito, kahit na tila hindi namamalayan ni Wolf ang sariling nararamdaman. Ang mga item na ibinigay ni Dahlia kay Wolf ay mga mahiwagang medyas na may 5 daliri at mga insole, isa para sumipsip ng pawis at isa para panatilihing tuyo. Idinisenyo ito ni Dahlia para sa kanyang ama, na laging nagrereklamo tungkol sa init tuwing tag-init at ayaw magsuot ng medyas. Sa kasamaang palad, natapos ni Dahlia ang mga prototype matapos mamatay ang kanyang ama. Kaya't umaasa siyang matutulungan siya ni Wolf sa pamamagitan ng pagsubok ng mga ito. Nang marinig ng mga kasamahan ni Wolf na maaaring maiwasan ng mga item ang alipanga, agad itong nagdulot ng kaguluhan, at nagsimula silang magtanong kay Wolf kung paano makakabili ng mga ito. Ipinaliwanag ni Wolf na mga prototype pa lamang ang mga ito at kakaunti lang ang dinala niya. Nagbiro ang kanilang kapitan na masyado pang bata si Wolf upang maranasan ang hirap ng alipanga, ngunit sa pagtanda niya, maa-appreciate niya ang halaga ng mga ito. Nalaman ni Wolf na maaaring ma-overwhelm si Dahlia sa dami ng mga order. Simula nang gamitin ng mga kabalyero ang dry socks, wala nang nagkaroon ng alipanga. Lahat ay masigasig na lumapit kay Wolf upang magsumite ng trial reports. Sa huli, nakatanggap si Dahlia ng napakaraming ulat kasama ang isang order para sa 80 pares ng medyas at mga insole, pati na rin ang pangako ng tuloy-tuloy na mga order. Dahil hindi kayang mag-isa ni Dahlia ang paggawa ng napakaraming medyas, kumontak siya sa isang trade guild para humingi ng tulong. Sinabi ni Wolf na pinipilit ng mga kabalyero na madagdagan pa ang supply, kaya't nag-alok siyang tumulong at nagplano pang mag-invest sa negosyo ni Dahlia. Bagamat nag-aalala siyang baka makaapekto ito sa reputasyon ni Dahlia dahil sa kanilang pagiging magkaibigan at pagkakaiba ng kasarian, tinanong niya si Dahlia kung dapat silang magpanatili ng distansya sa publiko. Naniniwala si Dahlia na walang katapusan ang tsismis, at sinabi niyang nakikipagtulungan lamang siya sa mga taong gumagalang sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, pinag-isipan niya kung nais ni Wolf na umiwas sa mga tsismis. Sa kabila ng mga alalahanin, ipinahayag ni Wolf ang kanyang pagmamalaki sa kanilang pagkakaibigan at sinabi ng padebog, pumunta ka na lang sa Civil Affairs Office. Para makapag-invest si Wolf sa negosyo ni Dahlia, kailangan nila ng saksi. Ang saksi ay nagmungkahi kay Wolf na ipaalam ito sa kanyang pamilya. Si Gabriel, isang miyembro ng mga kabalyero, ay nakipag-usap ng pribado kay Dahlia. Ibinahagi niya na ang komandante ng mga kabalyero ay nagpadala ng liham na nag-aalok ng tulong kay Dahlia, partikular na si Wolf ang ipinadala para dito. Ang mga item ay nagdulot ng malaking interes sa trade guild. Iminungkahi nilang magtayo ng espesyal na workshop para mapadali ang mass production ng kanyang mga produkto. Sa isang pagpupulong, tinanong ni Gabriel kung balak ni Dahlia na magtayo ng sariling negosyo o manatili bilang isang inventor. Bagamat mas gusto ni Dahlia ang tahimik na pananaliksik, nakita niyang kinakailangan na rin niyang makipag-ugnayan para sa mas malaking saklaw ng kanyang proyekto. Ang trade guild ay nagmungkahi ng pagkuha ng mga espesyal na materyales at pagbuo ng mga loom para mapadali ang paggawa ng mga mahiwagang medyas. Nagdesisyon si Dahlia na ilipat ang ilang karapatan sa produksyon sa guild kapalit ng royalties. Nakipag-ayos si Ivano, isang miyembro ng guild, upang tiyaking patas ang deal para kay Dahlia. Habang nagaganap ang mga negosasyon, naalala ni Wolf ang dedikasyon ni Dahlia sa kanyang ama at ang naiwang pamana nito. Sa gitna ng lahat ng ito, tinanong ni Ivano si Wolf tungkol sa nararamdaman niya para kay Dahlia.
Bagamat iginiit ni Wolf na sila'y magkaibigan lamang, hinikayat siya ni Ivanhoe na maging malinaw sa sarili niyang damdamin. Sa huli, nagpatuloy si Dahlia sa kanyang pananaliksik habang ang guild ang nang-asiwa sa mass production ng kanyang mga imbensyon. Si Wolf naman ay nanatiling tapat na kaibigan at katuwang, handang suportahan si Dahlia sa lahat ng kanyang plano. Binigyan ni Wolf si Ivanhoe ng isang commemorative coin bilang kabayaran sa pagpapalit ng trabaho. Isang mahalagang coin ito na inilabas noong pag-akyat ng hari sa trono, isang bagay na hindi sinabi ni Wolf kay Dahlia. Habang tinatapos ni Dahlia ang mga order ng medyas, narinig niya kay Miss Gabriel na ang aerator na kanyang pinagtulungan ay napaka-epektibo kaya nakatanggap ng karagdagang 200 orders mula sa kaibigan ni Miss Gabriel. Bukod pa rito, hiniling ng kasalukuyang presidente ng Orlando Guild na makipagkita kay Dahlia, na pinaniniwalaan ni Miss Gabriel na halos para humingi ng paumanhin. Gaya ng sinabi ni Miss Gabriel, dinala ng presidente ang 12 gintong barya bilang kabayaran at ipinaabot ang pagnanais na huwag kasuhan si Toby, isang pakiusap lamang ng presidente, pati na rin ang 3 taon ng karapatan sa pagbili ng mga materyales sa murang halaga, kasama na ang mga bihirang materyales. Pumayag si Dahlia at humiling ng tulong sa paghahanap ng fairy crystals. Pagkatapos, nag-usap ng pribado ang presidente at si Dahlia at ipinakita ang isang regalo na orihinal na inilaan para sa kasal nila ni Toby, isang unicorn horn na maaaring mag-neutralize ng lason at magpaga ng sakit. Ngayon, ito ay ginamit bilang pasasalamat at paumanhin para kay Dahlia at sa kanyang ama. Hindi alam ni Dahlia na ang presidente ng guild na kanilang kinausap ay kapatid ni Wolf. Ngayon, si Wolf ay kumikilos bilang investor ni Dahlia sa usapan sa guild at binanggit din na handa ang mga kabalyero na tulungan si Dahlia sa paghahanap ng mga materyales. Medyo awkward ang sitwasyon ni Wolf, bagaman mataas ang katayuan ng kanyang ama, halos tinalikuran siya ng kanyang pamilya. Binibigyan lang siya ng mansyon at sinisigurado ang kanyang mga pangunahing pangangailangan at pumayag na siya ay sumali sa mga kabalyero. Hindi siya masyadong nakikipag-usap sa kanyang ama. Tanong ng presidente kay Wolf kung may plano siyang mag-asawa, pero sinabi ni Wolf na wala siyang ganitong intensyon. Tinanong din siya kung naisip niyang lisanin ang mapanganib na hanay, ngunit hindi ito nauunawaan ni Wolf at hindi niya nakikita ang dahilan ng pag-aalala ng presidente, lalo na't hindi niya nakikita ang sarili niyang pagiging malapit sa kapatid na bihira niyang makasama. Ngunit napagtanto ni Wolf na ang mga aksyon ng presidente ay dulot ng pagkakasala. Namatay ang ina ni Wolf habang pinoprotektahan ang presidente at ang kanyang ina. Nakita ni Wolf ang kanyang ina sa panganib at, sa kabila ng takot, kumuha siya ng sandata at nagsimulang lumaban. Laging ipinagdamdam ng presidente na sila ang naging sanhi ng pagkamatay ng ina ni Wolf. Kung nagkaroon siya ng lakas ng loob, baka hindi namatay ang ina ni Wolf. Bagaman may kakayahan sa mahika, hindi siya nakapagbigay proteksyon kay Wolf at sa kanyang ina. Hiniling ni Wolf sa presidente na itigil na ang pahayag nito at ipinakita ang labis na paggalang sa dignidad ng kanyang ina bilang isang kabalyero. Ang kanyang ina ay nagdesisyon na protektahan ang presidente at hindi niya nais na may ibang tao pang magdusa ng ganitong pagsisisi. Ang atmosfera sa pagitan ng magkapatid ay naging magulo. Naisip ng presidente na noong araw ng insidente, naisip niyang lumabas mula sa kalisya upang makipaglaban, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Nang huminto ang ingay sa labas, binuksan niya ang pinto ng kalisya at natagpuan ang ina ni Wolf at iba pang mga kabalyero na nakahandusay sa dugo. Ito ay naging isang sugat sa kanyang isipan, kaya't nagsisisi siya ng malaki. Sa kanyang mga panaginip, nakakaranas din si Wolf ng parehong bangungot. Iminungkahi ng presidente kay Wolf na mag-asawa na lang upang makatulong sa kanyang kalagayan. Inalok din siya ng tulong sa negosyo. Dahil dito, hiningi ni Wolf ang tulong ng presidente sa paghahanap ng mga magical na materyales, partikular ang mga fairy crystals na kailangan ni Dahlia. Inirekomenda ng presidente kay Wolf na bisitahin ang kanyang ama, na binibisita ang libingan ng kanyang ina tuwing buwan. Dito napagtanto ni Wolf na marahil ay mahal na mahal ng kanyang ama ang kanyang ina kaysa sa iniisip niya. Simula nang makilala si Dahlia, bihira na siyang magkaroon ng ganitong mga bangungot. Sa kabilang banda, natagpuan ni Dahlia ang isang kagalang-galang na workshop upang tulungan siyang i-produce ang kanyang imbensyon, ang effervescent bottle. Respeto ng workshop manager ang mga tagalikha at nagmungkahi ng ilang mga pagbabago sa disenyo ni Dahlia na nakatulong sa kanya. Plinano niyang isama ang pangalan ng manager sa kanyang modification book upang magbahagi ng kita. Ngunit iniisip ng manager na dahil sa kanya lamang ang ilang suhestyon, hindi ito nararapat na tumanggap ng malaking bahagi ng kita. Inisip niyang isinusulong siya ng Dahlia out of sympathy dahil ang kanilang workshop ay bumabagsak.
Gayunpaman, nakita ni Dahlia ang mga katangian ng kanyang ama sa manager, isang craftsman na may pagmamahal sa kanyang trabaho at nagsusumikap para sa perpeksyon. Kaya't natuwa siyang gawing kasosyo sa pagbabago ng produkto. Nag-sign sila ng kontrata kung saan ang manager ang tutulong sa pagpapahusay ng produkto at magkakaroon sila ng bahagi sa mga kita mula dito, pati na rin ang responsibilidad sa paggawa ng mga kalakal. Gumawa si Dahlia ng kwintas mula sa unicorn horn at ginamit ito noong gabing iyon. Kinabukasan, dinala ni Wolf ang mga tala ng kanyang ina na naglalaman ng mga talaan ng nobelang etiketa na nais niyang matutunan ni Dahlia upang maiwasan ang mga pagkakamali sa pakikisalamuha sa ibang mga nobles. Agad napansin ni Wolf na may sugat si Dahlia at inisip na baka hindi ito mula sa pagkadapa kundi may ibang taong nanakit sa kanya. Agad ipinaliwanag ni Dahlia na aksidente ito habang nagsasaliksik ng bagong magic tools. Habang nagpapagaling ng isang bracelet, nakalimutan niyang mag-ingat at nailaglag ito ng may sobrang magic na pumasok, na nagdulot ng impact na itinulak siya sa isang pader. Iminungkahi ni Wolf na uminom siya ng healing potion o magpunta sa templo upang magpagamot. Ngunit sinabi ni Dahlia na maliit lamang na sugat ito at binanggit na gumawa rin siya ng pain-relieving necklace. Tinanong ni Wolf kung kaya ba siyang lumabas ng ganoon. Tumanggi si Dahlia sa una, nag-aalala sa mga chismis na baka isipin ng iba na siya'y sinaktan ni Wolf. Sa huli, uminom siya ng potion na ibinigay ni Wolf, ngunit tinanggihan niya ang mga susunod na potion dahil sa mataas na presyo nito at nagpasalamat siya kay Wolf. Nangako siyang hindi na magiging magaan ang loob sa mga eksperimento at balak niyang itago na lamang ang bracelet upang maiwasan ang anumang aksidente. Sinabi ni Wolf na sayang kung itatago ang magandang bracelet at nag-alok na bumili nito, ngunit ipinagdiinan ni Dahlia na ito'y magiging gamit niya. Napansin ni Wolf na wala siyang magic kaya nagmungkahi siyang dagdagan ng isang startup feature ang bracelet upang maging mas ligtas sa paggamit, kabilang ang body strengthening skill. Tumanggi si Dahlia sa pagkuha ng bayad ngunit pumayag siyang ipakontak ang bracelet kay Wolf. Pagkatapos niyang matanggap ang bracelet, isinama ni Wolf si Dahlia upang subukan ito. Natuklasan nilang naging mas agile siya sa paggamit ng bracelet at kaya niyang magtalon mula sa taas ng 3 palapag. Nagustuhan ni Wolf ang bracelet at plano niyang bilhin ito, ngunit nag-alok si Dahlia ng regalo bilang pasasalamat sa pag-invest ni Wolf sa kanyang trabaho. Tumanggi si Wolf at nagkasundong magpalitan na lamang sila ng 2 potion bilang kapalit. Pinaalala ni Wolf kay Dahlia na huwag mag-experiment sa mga delikadong bagay na hindi niya kayang kontrolin, lalo na kung magkaproblema siya sa bahay. Nang tinanong ni Wolf kung maaari siyang mailista bilang authorized user para makapasok sa bahay ni Dahlia, pumayag siya agad at ipinakita kung paano ang palm recognition ng pinto. Nang sumunod na araw, nagsimula silang mag-review ng mga tala ng nobleng etiketa mula kay Wolf's ina. Namangha si Dahlia sa komplikasyon ng mga usapang noble kung saan pati mga simpleng pag-uusap ay may espesyal na termino, na nagpasimula ng kaunting hiya kay Wolf. Sa pagpasok ni Ima na may dala ng fresh clams, tinanggihan ni Dahlia ang tulong nito at inakyat ang mga clams. Nag-imbite si Dahlia kay Wolf na manatili para sa hapunan. Si Wolf naman ay nakatanggap ng isang bote ng alak mula sa kanyang tita na may kaugnayan sa Reyna, at napagkasunduan nilang magkasama ang alak sa hapunan. Nang matikman ito, sinabi ni Dahlia na mahusay ang lasa, ngunit natuklasan nilang ito pala ay isang tribute wine na ibinibigay sa Reyna. Dito na ipakita na ang tita ni Wolf ay kamag-anak ng Reyna. Habang iniinom nila ang alak, pinag-usapan nila ang mga usapan kay Ivanhoe tungkol sa mga bagay sa guild. Naramdaman ni Dahlia na mas magaan na may kasamang tulong si Ivanhoe dahil mahirap pamahalaan ang guild mag-isa. Pagkatapos, napag-usapan ang mga sapatos at inilahad ni Wolf na habang sa mga mahabang pagmarcha, madalas mabasa ang leather boots at mahirap itong matuyo. Kaya't binago ni Dahlia ang isang hair dryer at ginawang boot dryer. Pinaalalahanan ni Dahlia si Wolf na iwasan ang pagpapagamit ng mga gamit na ito sa iba upang hindi magkalat ng impeksyon. Na-impress si Wolf sa kaalaman ni Dahlia at sinabing ang kanyang ama ay may athlete's foot, na hindi alam ni Dahlia ay mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Nang ipasa ni Dahlia ang modified dryer kay Wolf, nagpasya silang ipag-usap muna kay Ivanhoe. Nang marinig ni Ivanhoe ang ideya, agad niyang sinabi kay Dahlia na siguradong magiging bestseller ito at ipinagpapasalamat na sinabi ito sa kanya ng maaga upang makapaghanda sa mataas na demand. Matapos marinig ni Ivanhoe ang tungkol sa mga iba't ibang ideya ni Dahlia para sa mga bagong produkto, tiyak siyang magiging mabenta ang mga ito. Pinayuhan din ni Ivanhoe si Dahlia na panatilihing lihim ang tungkol sa artificial na magic sword, dahil kung kumalat ang balita, maaaring makuha nito ang atensyon ng mga makapangyarihang tao o masasamang individual. Kung makikita na may kakayahan itong palakasin ang militar, tiyak ay makakaranas si Dahlia ng maraming panganib.
Nang magpatuloy ang usapan tungkol sa bracelet ni Wolf, sinabi ni Ivanhoe na wala namang masama kung magkakaroon ng personalized na bracelet si Dahlia. Binigyan si Dahlia ng kontrata na nilagdaan ni Ivanhoe sa templo, na nagsasaad na hindi niya kukunin ang kontrol sa guild ni Dahlia. Dinala ni Dahlia ang mga magical na produkto niya kay Miss Gabrielle, na naniniwala ring magiging mabenta ang mga ito. Ipinabatid ni Miss Gabrielle na kusa umalis si Ivanhoe at sinabi na kayang tumulong ni Ivanhoe ng maayos kay Dahlia. Pinayuhan siya ni Miss Gabrielle na magtiwala pa sa kanyang sarili at hindi lang kay Ivanhoe. Nagpasalamat si Dahlia kay Miss Gabrielle at inamin na may malaki siyang utang na loob sa kanya at nangakong gagawin niya ang lahat para makapagbalik ng kabutihan balang araw. Habang sila ay nag-uusap, iniulat ni Io na dumating ang isang emisayon mula sa Monster Subjugation Squad kung saan nagsisilbi si Wolf, at ito ay isang paanyaya mula sa Royal Capital. Dahil sa biglaang pangyayari at pangangailangang makipagkita sa mga mararangal, agad na inihatid ni Miss Gabrielle si Dahlia upang pumili ng gown para sa pagtanggap. Inisip din ni Miss Gabrielle na si Ivanhoe ang pinakamahusay na maging attendant ni Dahlia at itaguyod siya sa mga etika ng nobela. Matapos ang matinding paghahanda kasama si Miss Gabrielle, naging handa si Dahlia sa araw ng appointment. Bagamat may kaunting kaba, dinala siya ni Wolf sa isang karwahe at ipinaliwanag na malamang nais magpasalamat ang kapitan sa mga medyas at insults na ipinadala ni Dahlia, ngunit sa katunayan, pinaanyayahan siya ng kapitan bilang isang marquis. Nang marinig ito, unti-unting nawawala ang kaba ni Dahlia, ngunit alam niyang may posibilidad pa rin siyang magkamali sa usapan sa mga mararangal, kaya't nagsikap siyang magpakatino at magpakita ng maayos na asal. Pagdating nila sa lugar, dinala sila sa isang meeting room kung saan sinalubong sila ng mga kabalyero na sumubok at natuwa sa medyas at insults ni Dahlia. Pinuri siya ng mga kabalyero at inasahan nilang magiging pinuno siya ng isang malaking guild sa hinaharap. Isa pang dahilan ng pag-imbite kay Dahlia ay dahil pinag-usapan nila ni Wolf ang solusyon sa athlete's foot. Napansin ng mga kabalyero na may potensyal na magdulot ng fungus ang mga sapatos, kaya't mabilis nilang naisip na kailangan itong malinis agad-agad. Isa pang napansin ay nang tinanong kung pwedeng maiwasan ang athlete's foot, inamin ni Dahlia na pwede naman, at binanggit ang mga sintomas tulad ng malambot na balat sa mga daliri sa paa na mahirap maghilam. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin nila na kahit na masarap na lunas ay maraming bagay na maaaring magdulot ng fungus, kaya't ang mga kabalyero ay nag-alok ng isang radikal na solusyon, tanggalin ang paa. Agad na pinigilan ni Dahlia ang ideya na iyon at nagbigay ng mas mainam na suhestyon. Nang magpatuloy ang pag-uusap, nagbahagi si Wolf ng kanyang kwento tungkol sa kanyang buhay at pamilya, pati na rin sa pagsubok na kinaharap sa pagkawala ng kanyang ina. Ang pagkakapatawad ni Wolf at ang pagbabalik loob sa kanyang nakaraan ay naging magandang karanasan kay Dahlia, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at nagpatibay ng kanilang samahan.